59 and God bless po sa ating lahat. Ingat po lagi tayo sa duty natin, especially po yung mga naka-duty pa, yung mga outgoing, listen din po. Lagi po tayo magsusurrender or mag-i-endorse ng maayos po para maiwasan natin yung mga any eventualities. Okay, meron po akong topic ngayon na napakaganda po nung nabasa ko sa clippings or sa isang ni Sir Jing Suliman Sumuba, so courtesy of Sir Jing. Napakaganda yung kanyang sinabi doon sa kanyang sa security professionals. Paano ba mag-handle ang isang security professionals? Alam po natin we are professional sa trabaho po dahil lisensyado po tayo. May mga lisensya po tayo, ibig sabihin hindi natin pwedeng i-practice yung ating trabaho na walang license. So, kailangan, ano ba yung dapat gawin? Ang paghingi ng sorry, hindi naman pala dapat talaga ginagawa ng isang security personnel or ng professional. Kasi ang paghingi ng sorry, alam naman natin, pag nagkamali ka, kapag gumagawa ba tayo ng trabaho natin tama, nagkakamali ba tayo? Kasi may mga way pala may mga ipinapakita kapag humingi ka ng sorry, pasensya na po. So babasahin ko po yung kanyang hindi ipapaliwanag po natin. So para maintindihan po natin, So sabi niya dito, security professionals, don't apologize for doing your job. Don't apologize for doing your job. Kapag ang mga empleyado ay lumalabag sa mga patakaran, so pagka may paglabag, dapat don't say sorry. Hindi ka pwedeng humingi ng pasensya pa umanhin dyan kasi ginagawa mo yung trabaho mo. Tama naman, di ba? Kasi kahit ako minsan humingi ng pasensya na po kasi po kailangan lang po gawin. So mali pala kasi trabaho yun . So later on mapapaliwanag po natin siya. Susunod na po tayo. As a security guard, your duty is to protect the people, property, and policies of the company where you're assigned. That includes making sure everyone follows the rules, even employees. So, pinoprotektahan natin dito yung kumpanya kung saan tayo naka-assign, yung tao na napupunta dito, yung mga property, and the policy ng company. So, yun ang iniatang sa ating mga security personnel. So, sabihin, legal, may basbas, we have to implement. Diba? Yun yung So, pag pinatupad mo, tama yan. Kasi bakit magsasorry na kunyari, walang ID, ma'am pasensya na, ma'am sorry po, kailangan lang po sorry. So ba't ka magsasorry? That's the company policy. So mamaya malalaman nyo bakit, kung paano natin sabihin nyo na talagang hindi dapat kang magsorry sa gano'n. Diba? Okay. Kahit empleyado. Siyempre dapat na empleyado, sila yung kumbaga, mga empleyado ng kumpanya, dapat lead by example. Kasi may mga pumapasok din na hindi empleyado. So tayo dapat ng mga empleyado, especially the staff of the company, sumusunod sa mga policy, susuot ng ID. Kasi minsan ID lang, hindi pa may suot, parang bigat na bigat . Marami yan, di ba? Kaya nga sabi nga, motto ng guard, no ID, no entry. And yet, papasok ba lang ID? So, sorry po mo, kailangan lang po isuot. So, hindi dapat. So mamaya, mapakaganda po malalaman natin mamaya. Okay? Sometimes, employees will break rules. Parking in the wrong area, not signing in, bringing restricted items, or entering unauthorized zones. When you remind them of the rules or deny them access, they might get upset. Siyempre, yung mga hindi yan, sumundin na rin siya. Magsasign kayo, kailangan nyo mag-log-in. Hindi nagla-log-in yan. Tapos, pumupunta dun sa mga area na restricted. Alam mo, hindi pwede sa mga ganitong area, pumupunta dun, sa mga paresi, nagtatambay doon. Yung pala, nag-smoke lang o nag-vape lang. Pag sinita mo, napagsabihan, nagagaano sila, na-upset sila, para napakaano naman ito, akala mo kanila yung company, ganyan, di ba? Maraming ganyan, alam natin po mga security personnel yan, na akala mo sa kanila yung kumpanya, empleyado din sila doon, kahit sabihin tenant pa natin, kailangan nilang sumunod sa policy. So, ngayon, pag na-upset na para bang, sila, na parang galit na, yung mga ganyan di ba? May mga, talaga lalo na, yung mga ranking file, yung talaga may mga posisyon, medyo iba na yung nila, okay? And you might feel pressured to say. So, ikaw, pag nakita mo sila yung attitude nila na medyo galit na, kasi kahit ganito ganito medyo alam mo, may mga ganong talagang mga staff na, lalo pagka mga boss na nakakala mo kung makapagsalita sa guard, wagas na wagas, di ba? Yung parang, ang lalabas, bastos yung guardia, pero hindi natin nilalahan, pero minsan sila yung ganon di ba? Okay, so ikaw naman, mapipressure ka, syempre parang sabi mo ngayon, sorry po, bawal po talaga. So, nag-sorry ka. Pero hindi naman dapat di ba? So pasensya na po, trabaho lang po yan yung mga dapat hindi po natin sinasabi yan.
Okay, mamaya, baka sabihin nyo kasi, bastos kasi pag ano hindi malalaman nyo po mamaya. Okay, sorry po, pinapagawa lang po sa amin dito. So, para ba hindi ka aware, so pinapagawa sa'yo kasi nagsasorry ka parang hindi ka sure, kasi nagsasorry ka Di ba parang panagawa ka ng mali, alam mong mali yun, magsusorry ka talaga kasi alam mong mali. So, ibig sabihin, pag nagsorry ka, alam mong mali yung ginagawa mo para sa kanila, napasunurin sila. Di ba? So, kasi nakita nila yan. Okay. So, next. But here's a truth you need to remember. Okay, ito yung tandaan natin na dapat natin pakaintindihin. You do not need to apologize for doing your job. So, pag ginagawa mo ang trabaho mo ng tama, maayos, hindi ka dapat mag-apologize sa kanila. Okay. So, why you feel like saying sorry? Kasi minsan, naramdaman natin, bakit kailangan natin mag-sorry? Di ba? Maramdaman mo na, kailangan ko mag-sorry. Kasi baka matanggal ako sa trabaho. Yan di ba? So, ito yan. You want to be respectful. Gusto mo maging respectful ka sa kanila. Humingi ka ng sorry. Yan Kaya, minsan nakakababa ng ano yan ng pagiging sa security personnel Kaya lagi tuloy tayo nagmumukhang para tayong mga, alam mo kaya kasi sinasabi, gwardiya lang yan, ganyan. Kasi, the mere fact nag-i-implement tayo, humingi tayo ng pasensya para bang hindi dapat natin gawin yun kasi humingi tayo ng sorry. So, naiintindihan po natin na sana paliwanag ko po ng maayos. Okay. So, siyempre, you want to be respectful. Maybe the person is older, edad, higher in rank, or a regular face in the company. You don't want trouble. You want peace. So, ayaw mo lang kasi ng gulo. Kaya gusto mo kapeba. Kaya hingi ka lang ng sorry para, sir, pasensya na po kasi po kailangan lang po mag-ID. Ma'am, pasensya na po. So, paringin ka ng sorry, alam nila na susunod, alam ko to, hindi na ako magsusunod kasi alam niya, hindi naman niya kaya matupad yung trabaho. Diba? Okay, so tuloy po tayo. Pero minsan, ang pagsabi ng sorry ay nagpapakita ito. Pero minsan, ang pagsabi ng sorry ay nagpapakita na hindi ka sigurado sa iyong otoridad. Siyempre, pag nag-sorry ka, hindi ka sure. Kasi alam mo, parang mali ang ginawa ko. Napisinita ko sila. Mali na sinabihan ko na bawal silang pumunta. Mali na nasabi ko na mag-sign sila dyan. Pwede naman kasi hindi. Ba't ko pa nasabi? Sino intindihin? Di ba? Halimbawa, tayo po yung maging customer or mga tenant or mga empleyado. Sila yung guard. Pag humingi ng sorry sa yung guard, alam mo na hindi siya sure sa ginagawa niya. Na pwede mo palang i-violate kasi humingi siya ng sorry. Diba? So, nakuha po natin Okay, tuloy po tayo. Hindi naman sabihin dito, bastos ka or maangas ka Mamaya, malalaman po natin. Okay, una, nagpapakita na hindi ka siguro sa otoridad, ng iyong otoridad. Parang optional lang ang patakaran. O diba, parang may option sila, pwedeng hindi, pwede rin sige. Kasi may ka na sorry, pwede naman palang hindi, kasi bigyan ng sorry to Di optional lang. Hindi talaga mandato siya, hindi mandatory na gagawin. Di ba? Okay? So, next po is, para kang natatakot sa kausap mo. Iyan po dapat ang matutunan ng isang security personnel na hindi mo dapat ipakita sa kanila na medyo aloof ka or takot ka sa kanila na magpatupad ng policy. Okay, so tuloy po natin. Ito, bakit kailangan mo hindi mag-apologize? Why you shouldn't apologize? Number 1, you are not doing anything wrong. Hindi mo naman wala ka naman ginagawang mali sa implementation Kasi alam mo, tama maayos ka magsalita, respetado ka, nire-respeto mo sila. What's wrong for that? So, ba't kailangan mag-apologize? Wala ka naman ginawang mali. Kasi once na nag-apologize, kami ka ng sorry, sabi, may ginawa kang mali. Tama po ba, di ba? Okay. You are following your post orders. Sinusunod mo lang kung ano yung mga order dyan sa area mo. You are protecting the company and even that employee from harm or risk. Kaya mo sila sinisita sa mga ganong bagay, hindi mo binabawalan natin sila para hindi sila mapapak. Kasi that is our duties to protect them. Alam mo, Voltron yan, genset yan, iirom yan, puro kuryente yan, pumasok sila dyan kung may nangyari yan dyan, kung hindi mo nabawalan, paano ka na? Iyon dapat maramdaman nila. We have to protect them, not to harm them. So, ba't ka mag-apologize? Diba? Liwanag po, Okay, number 2. Saying sorry weakens your authority. Ang pagsasabi ng sorry o paghingi ng papasensya, nakakapaghina ng otoridad niya, ng implementation mo, ng authority mo to implement the policy pag humingi ka ng sorry. Totoo naman, di ba? Kasi parang kaya-kaya to kasi humingi naman ng sorry itong gano'n to. Diba? Pero hindi dapat maangas mamaya po, maano natin yan. Okay? Some employees will take advantage if they sense that you can be pressured, especially when you look unsure. Yan. Kapag na-sense nila o naramdaman nila na ikaw ay hindi ka sure sa ginagawa mo, na kaya ka nilang paikutin,
Kasi pressure ka, gagamitin nila yan para masunod yung gusto nila na hindi sila sumunod sa'yo. So, kahit naman bilang officer, dapat maano mo yan, na huwag masense ng mga tao natin, ninyo, nahawak ninyo, na pressure ka, medyo aloof ka sa kanila. Di ba kailangan dito payabangan or matapang ka? Dapat maramdaman nila you have an authority to do something. Kasi nagpapatupad ka ng policy. Diba? So, dapat makita sa officer yan, especially. Kasi pag ang guard mo, naramdaman na sila na madali lang ito paikuti si OIC. Si commander, mabilis lang ito. Bigyan mo lang ng ganito yan. Madali na yan. So, wala. Sirang-sira ang leadership niya. So, ganun din, bilang mga security personnel. Kailangan maramdaman nila na alam mo yung ginagawa mo. Diba? Okay? So, number 3, you represent the security agency and the client. Bilang security guard, nire-represent mo, una syempre, hindi lang syempre, sarili mo, nire-represent mo, number 1. Tapos, yung agency mo. And then your client, kung saan ka naka-assign. Kung ano ang sinabi ng client, iasabi kay agency, ibabato sa security, ikaw i-handle niya. So, i-represent mo na yung sarili mo, paano mo sila i-handle. Kasi pag sa'yo pa lang, nasira na, hindi mo nire-represent ng tama, how much more the agency and the client. Diba? So, okay, next. How you speak and act reflects on both. Being polite is good, but being assertive without being rude is better. So, pwede ka magsalita naman ng maayos, hindi ka maningin ng sorry. Dapat, kailangan alam mo yung ginagawa mo na tama, maayos mo i-deliver sa kanila yan. Paano mo i-deliver yung policy para sa kanila. Basta wag lang rude, wag lang yung magaspang, maangas at magsalita. Hindi po pwede yan. Kasi po yun ang usapan dito policy, hindi dapat ganyan. Doon po kayo pumunta, diyan kayo pumunta. So, napaka-rude mo naman. Paano sabihin mo, ma'am, dito po dapat ang daanan natin, hindi po tayo pumunta doon. Kasi po, delikado po, may mga problema po dyan pag nakalinagan na dyan. At kayo sir naman po, hindi pwede punta kayo sa mga fire exit, hindi po kayo mag-standby, hindi po pwede. Kasi po, hindi po ina-allowed based on the protocol of the company. So, damdam nila na alam mo yung ginagawa mo. So, I have to say sorry for them. Na hindi naman mali ang ginagawa mo. Diba? Okay? So, what to say instead? Ano yung gagawin mo para naman hindi ka maghihingi na sorry sa kanila? Okay, you can stay respectful without apologizing. Try saying ito yung sasabihin niyo na hindi kayo nag-apologize kapag medyo mayroong paglabag o maangas sila na ayaw sumunod. Okay, ito. Sir, ma'am, bawal po talaga ito base sa patakaran ng kumpanya. Okay, nakapost po kami para masigurong lahat sumusunod. Salamat po sa pangunawa. So, maramdaman nila na, di ba, hindi ka humingi ng apologize doon. Kumbaga, pinapakita mo na iyon talaga ang mandatos na dapat ipatupad para sa area of responsibility mo. Okay? Kung may concern po kayo, pwede po natin i-report sa admin para malinawan. Malalaman nila, kung hindi sila nainiwala sa'yo, na alam nilang tamang ginagawa mo, pwede silang kumunik sa admin para itanong kung tama ba yung ini-implement natin. Which is tama yan dahil bago naman nila tinanggap ang mga tenant natin or kung ano mang inuupahan nila dyan, which sila nakatira, may house rules po kasama yun sa kontrata na pinipirmahan nila. Kaya imposibleng hindi nila alam. Kung hindi nila alam, so may problema dyan yung company nila kung saan sila naka-assign. Ano ba, commercial, may mga company tenant. Si company na may ina-owner, alam nila yan dahil bago sa primerang kontrata, base doon sa tenant, sa mga lessee, at least merong kontrata yan, may rules, may house rules na ibibigay sa kanila, attachment po yun. So, ikakaskin nila yan sa mga staff nila. So, pag hindi nila nakaskin at nagkamali, hindi pwede na sila, hindi namin alam. Kasi, in the first place, alam dapat nila yan kasi dapat ino-orient sila ng admin nila. So, dapat medyo alam po dapat natin yung mga ganong galawan. Ano po, mga sige special ito. Kasi, okay? These are polite, professional, and firm. You are doing your job the right way. No need to apologize for that. Stand your ground with respect. Yan. Ibig sabihin, gagawin mo ng tama yung ginagawa mo, yung implementation mo, na may pagrespeto at marirespeto ka din nila. Okay? Being a security guard is not just about wearing uniform. Ito, medyo napakaganda po nito eh. Di ba? Kasi pagkaiba, pag security ka uniform, okay, guard na ako, hindi lang po. Sabi nga ito, being a security is not just about wearing a uniform. Ang pagsusot ng uniform ay bilang security, hindi lang doon natatapos po yun. That is the prerequisite. Kailangan siyempre naka-uniform ka kasi kailangan pwede mag-implement na hindi ka naka-uniform. Kasama po yun, di ba? Okay. Next po, it's about protecting order
and following the rules without favoritism or fear. Employees must follow rules too. Ibig sabihin, so tinanong bilang guard ka, mag-i-implement ka na, magpo-protect ka na ng mga rules at ang mga tao nandyan na dapat walang bias, wala kang pinipili. Dapat pantay-pantay po yan. Hindi ibig sabihin na ipinayagan tayo kasi favorite natin or hindi natin sinanay. Kumbaga, depende pa rin po sa sitwasyon. Case-to-case basis po yan. Basta't ma-prove lang natin at tama na pinagbigyan natin, may reason kasi. Sabi nga, in every rules there is an exception. Ano ba, walang ID? But sir, wala po kayong ID, ma'am. Ano pong reason? Tanungin muna rin natin kasi. Huwag naman yung, ay hindi po pwede, wala kayong ID. Ay, tanungin muna, sir, ID po natin, ma'am. Bakit po wala tayong ID? Kasi guard, nasunugan kami. Kaya hindi wala nasunog yung ano ko. Yung ID ko lahat, walang natira. Ito lang damit ko nasunog, kaya bumalik lang ako ngayon. Nanghiram na ako sa kanya. Ganyan. Paintindihan natin yun. Siyempre nasunugan O sige po, sir. Sorry po, sir, ha. Pasensya na po na ganito, ganyan na hindi ko agad na itanong sana sinasabi na kayo kanina. Yung pwede kami na sorry kasi medyo kung na-hold mo na siya ng matagal tapos hindi mo pala natanong, pwede kami nagpakumanin yun, yung mga ganoon. Pero yung may ID naman, sir, sorry po kasi ano lang po policy, mali. Dapat, sir, ID po natin, ma'am, makisuot na lang po. Okay, so iyon ang kinakailangan po natin. Doing your job is not just something to be sorry for, it's something to be proud of. Hindi ka pwede mag-sorry pag actually mga guard, pag nag-sorry po, mama, pasensya na po kasi po hindi po talaga, hindi. Dapat, firm ka doon. Hindi, hindi yung proud na mayabang Dapat ipinagmamalaki mo yan na ginagawa mo ng tama. Meron nakikita sa yung integridad, may pagpapahalaga ka. Hindi yung being fraud, ang yabang-yabang mo kasi guard ako dito, ako ang guard dito, wala kang magagawa kasi lahat susunod. Hindi ganoon. Kumbaga na andun yung pagpapahalaga mo, be respectful. That is to be being proud na nakikita sa'yo na tama ang ginagawa mo sa pag-implement ng policy. Okay? Stay respectful. Stay firm. No need to say sorry for doing what is right. Diba? Hindi mo kailangan basta tamang ginagawa mo. Huwag kang mag-sorry. Gawin mo ng tama. That is the importance of being a professional security. So maraming pong salamat. I hope po nakatulong po ito sa mga kampanan security personnel na dapat maramdaman po sa atin na maayos po, be assertive pagka po tayo nag-implement ng mga policy. No need to say sorry. Kailangan po maging magalang lang po tayo na hindi naman may ina-apology kasi tama naman po yung ginagawa natin. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.